What's up mga kasangga? Ito na naman tayo sa ating YouTube channel. At sa ating fourth video, pag-usapan natin ang danger signs na di mo dapat baliwalain kapag bumaba na ang coolant level mo. Alam nyo ba mga kasangga, ang engine nyo ay ang puso ng sasakyan? Para hindi ito atakihin sa init, kailangan niya ng coolant o antifreeze. Pero paano mo malalaman kung tulow na ang coolant mo? At ano nga ba ang mga danger signs na hindi mo pwedeng baliwalain? Ano ba talaga ang trabaho ng coolant? Simple lang. It helps regulate the temperature ng makina. Hindi lang ito basta tubig. Ang coolant ay isang mixture na nagpapataas ng boiling point ng tubig at nagpapababa ng freezing point nito. Kung kulang ang coolant, hindi nito kayang i-absorb ang init. At doon, nagsisimula ang gulo. Ito ang mga signs na kailangan mo nang mag-check. The danger signs, mga babala na hindi mo pwedeng i-ignore. Sign number 1, mataas na temperature gauge at warning light. Ito ang pinaka-obvious. Kung umakit na sa red zone ang temperature gauge mo or nag-on ang engine, temperature warning light, stop driving immediately. Nag-overheat na ang makina mo dahil sa lack of coolant. Sign number 2, steam sa ilalim ng hood. Kapag may nakita ka ng usok o steam na lumalabas sa engine bay mo, siguradong nag-boil na ang natitirang coolant at sobrang init na ng makina. Sign number 3, colorful puddles sa ilalim ng sasakyan. Kung may napansin kang brightly colored liquid, usually green, pink, or orange, sa parking spot mo, most likely coolant leak yan. Kahit maliit lang, this means nawawalan na ng coolant supply. Sign number 4, low level sa reservoir. Ang pinakamadaling i-check pag malamig ang makina. Tignan mo ang coolant reservoir. Kung nasa ibaba na ng mean ang level, it's definitely too low. Pwede mo itong i-top up. Pero tandaan, ang coolant ay hindi nag-expire o nauubos. Kapag bumaba ang level, may leak yan o kailangan nang ipa-check. Bakit delikado ang low coolant? Kasi ang overheating ay ang number 1 killer ng engine. Kapag sobrang init, mawawarp ang mga metal parts ng engine. Pwede kang magkaroon ng una, crackhead gasket. Ito ang pinaka-common at magastos na repair. Ikalawa, warp cylinder head. Sobrang mahal na replacement o repair. Ikatlo, complete engine seizure. Ang pinakamasaklap, kailangan mo ng bagong engine. Ang pag-check at ang pag-maintain ng coolant ay mas mura kaysa sa pag-replace ng head gasket. Simple lang ang solusyon. Regular na check sa reservoir at immediate action kapag may nakitang leak. Kung low ang level, mag-top up. Pero huwag kalimutang ipa-check ang leak sa mechanic para hindi na maulit. Never buksan ang radiator cap kapag mainit ang makina. It's extremely dangerous. So ayun na nga mga kasangga para sa ating fourth video dito sa ating YouTube channel ng Tulay Media. Para sa mas marami pang video gaya nito, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel ng Tulay Media. So paano mga kasangga? Kita-kits ulit